Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pingkoy. Taong 1960, Kabatuan, Iloilo. Itong mga panahong ito, nakatira sa isang liblib na baryo ang pamilya nila Pingkoy. Hindi sila gaanong nakakalabas ng bahay noon, gawa ng naging matunog ang mga usapin ukol sa isang dayong pagala-gala sa mga kalapit baryo. Pumapatay ito ng tao, gamit ang mga sandatang nilikha lamang nito sa pamamagitan ng mga kahoy at bato. Walang makapagsabi sa pagkakakilanlan ng taong iyon, gawa ng umaatake ito ng palihim. Mabilis din itong tumatakas sa oras na mapaslang na nito ang taong gusto nitong kitilan ng buhay. Dagdag pa ng mga taong nakakita sa mga pangyayari, may mga pagkakataong sandatang nilikha mula sa luwad ang ginagamit ng taong yon. Sa loob lang din ng 2 buwan, nasa humigit 7 katao na ang napaslang nito. Dahil sa ganung pangyayari, nagdulot yon ng matinding takot at pagkabahala sa kanilang lugar. Sa sobrang takot ng mga tao, 5:00 pa lamang ng hapon, malimit nang makakakita ng mga taong naglalakad sa mga daan-daan. Sila Pingkoy naman noon, halos hindi na rin lumalabas ng bahay, gawa ng sa oras na gawin nila ito, nagagalit ng husto ang kanilang ama. Malimit din sila noong magkaroon ng bisitang mga albularyo, kung saan ang tanging pinag-uusapan lang ng mga ito ay yung tungkol sa mamamatay tao. Dala naman ng kanyang kuryosidad, may mga pagkakataong palihim siyang lumalapit sa kinaroroonan ng kanyang ama para makinig. Di naman siya nito noon sinisita, kaya sa paglipas ng mga araw, nagkakaroon na rin siya ng ideya ukol sa nilalang na nagbibigay problema sa baryo nila. Nga pala pinuno, kaya pumapayag ang mga albularyong makipagpulong sa tatay niya ay dahil sa iyo ng punong barangay sa kanilang lugar. Personal din yung humingi ng tulong sa mga ito, kaya bilang mamamayang naninirahan sa kanyang nasasakupan, wala itong nagawa kundi ang sumunod. Likas ding mahusay makisama ang tatay niya, kaya kalaunay naging kaibigan na rin ito ang 5 albularyong nahinga nito ng tulong. Bagaman hindi pa gaanong napipinsala noon ang kanilang lugar, nagdesisyon itong gumawa ng mga pamamaraan upang maitaboy ang nilalang. Hindi kasi ugali ng tatay niyang umaksyon kapag may nabiktima na, kaya habang wala pa, unti-unti na nilang inuunawa ang sitwasyon. Nang malaman naman ng mga kababaryo nila ang tungkol dito, may mangilan-ngilan sa mga ito ang nag-abot ng tulong, nang sa gayoy hindi na noon gaanong mahirapan ang ama ni Pingkoy. Sa loob ng ilang linggong katahimikan noon sa kanilang lugar, ikinatuwayo ng mga taong naninirahan doon. Lahat sila aminadong naging kampante sa pang-araw-araw, habang ang mga karatig baryo naman nila nabubuhay na sa takot. Ang hindi nila alam noon, malapit na rin pala silang maging punteriya ng mamamatay. Isang araw, habang nasa kasarapan sila ng pagtulog, bigla naman silang nabulabog dahil sa mga sigaw at iyak ng taong nasa labas ng bahay nila. Nang marinig naman yun ni Pingkoy at ng kanyang ama, dali-dali naman silang lumabas para tingnan ang mga kaganapan sa paligid. Pagbukas naman nila ng pinto, agad namang tumambad sa kanila ang mga kababaihang umiiyak habang nagkukumpulan sa gilid ng daan. Nang mapansin naman ito ang kanyang ama, nagsimula naman yung lumapit sa kinaroroonan nito, kasabay ng paghingi nito ng tulong. Paulit-ulit din itong tinuturo ang katawan ng namatay, na kasalukuyan na noong nakasilid sa isang malaking sako. Makalipas pa ang ilang minuto,
Paglapit naman nila sa sakong yon, dahan-dahan naman itong binuksan ng mga kalalakihang unang nakakita rito. Pag-alis naman ng mga ito sa sako, tumambad sa kanila ang isang lalaking nakadilat ang mga mata, tapos nakabuka pa ang bunganga. Nakataas din ang dalawang kamay nito na parabang may kung ano yung hinaharangan bago ito tuluyang mamatay. Sa pinakagitnang bahagi naman ng dibdib nito, nasipat nila ang isang solidong luwad na siyang ginamit para tapusin ang buhay ng kababaryo nilang yon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, walang makapagsabi sa kanila kung papaano nagawa ng mamamatay ang ganoong kadetalyadong sandata. Isipin nyo na lang, kahit gawa yun sa purong luwad, hindi nila maipagkakaila ang husay ng pagkakapanday dito. Karamihan sa kanila, naniniwalang inabot ng ilang taon bago mapanday ang ganoong kagandang sandata. Ang hindi lang nila mawari noon, bakit hindi kinuha ng salarin ng armas nito, gayong matinding pagpapahirap nitong dinaanan para lamang makalikha ng ganoong bagay. Habang nagpapalitan naman sila noon ng mga haka-haka, maingat naman itong hinugot ng mga albularyo para mapag-aralan ng maigi. Matapos naman nilang makuha ang armas na yon sa katawan ng biktima, agad naman nilang tinawag ang pamilya nito upang mabigyan nyo ng sapat na araw para makapagdalamhati. Nag-abot na rin noon ng tulong ang kanilang pamilya, kalakip ng pangakong hindi sila papayag na hindi mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Lumipas ang araw na yon, binalot ng matinding takot ang kanilang baryo. Humingi na rin noon ng tulong ang kanyang ama sa mga karatig bayan na siya namang nagpadala na ng iilang mga sundalo. Yon ang nagbabantay sa kanilang lugar tuwing gabi, nang sa gayoy wala nang gaanong alalahanin ang kanyang nasasakupan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin nagtagal ang pagbabantay ng mga ito. Gawa ng 2 araw lang noon ang lumipas, nabalitaan nilang nalagasan ng 2 miyembro ang mga sundalo. Base sa salaysay ng mga nakaligtas nitong mga kasama, nasa kasagsagan ng pagpapatrolya ang 2 nang bigla na lamang yung tinamaan ng mahahabang patalim na tumagos sa kanilang mga bungo. Agad nila itong ikinamatay, kaya inabot pa ng ilang minuto bago mapansin ng mga kasamahan nito ang nangyari sa kanila. Sa kasamaang palad, walang nakakita sa salarin, kaya hindi nila natukoy ang lugar na pinagmula nito. Kabilang din sa mga nakuha nila sa pinangyarihan ay yung iilang mga palaso at talim ng sibat na nakatarak sa mga puno. Ayon sa mga sundalo, magkakaparehas ang mga ukit nito, kaya na may nagtataka sila kung papaano nito nalikha ng taong yon nang hindi man lang gumagamit ng kahit anong makinarya. Nasisiguro rin nilang sa lugar kung saan nyo nagmamanman, gumagawa ito ng sandata, gawa ng kung dadalhin niya ang lahat ng bagay na yon, paniguradong matutunugan siya. Hindi rin biro ang bigat ng mga sandatang pinakawalan nito, kahit gawa lang yon sa isang pangkaraniwang luwad. Matapos naman nilang marinig ang tungkol dito, tahimik lang namang nagtitiga ng mga albularyo. Hindi yun nagsasalita pero alam nila Pingkoy, may naiisip na itong bagay ukol sa mga nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti naman ng mga militar na dalhin na muna sa bayan ang labi ng 2. Nakiusap din yun sa kanila na hanggat maaari wag na nilang ipagkalat ang tungkol sa mga nangyari upang hindi na yun mabigyan ng karagdagang takot sa mga karatig lugar. Ilang araw pa ang lumipas magmula ang insidenteng yon. Lubos naman noong nagpapasalamat sila Pingkoy dahil sa naging madalang na ang mga nangyayaring patayan sa lugar nila. Buwan pa ang dumaan
hindi na nagparamdam ang nilalang na yon, kaya inakala nilang lumipat na ito sa karatig lugar. Habang tumatagal, unti-unti na rin nilang nakalimutan ang tungkol dito, hanggang sa kalaunay hindi na yon nagbibigay ng takot sa kanilang mga isipan. Maraming taga-baryo na rin ang nakalimot sa nilalang na siya namang ipinagpasalamat ng kanyang ama. Upang makabawi naman sa mga taong napinsala ng mga ito, nagdesisyon ng tatay niya na magbigay ng iilang mga lupa sa mga kababaryo nilang naghihirap sa buhay. Tuwing kapasan din, nagbibigay sila ng sako-sakong ani para sa mga magsasakang nakikigapas. Ganon at ganon ang kanilang ginawa hanggang sa kalaunay muli nilang naramdaman ang kasiyahan sa kanilang baryo. Isang taon pa ang dumaan magmula nung nangyari ang insidenteng yon. Parang alikabok na naglaho ang kwento ukol sa mamamatay tao. May mangilan-ngilan pa namang napag-uusapan nito pero hindi na yon kagaya nung una. Yung iba nga, ginagawa na yung katatawanan, kesyo hindi naman tao ang pumapatay ng mga kababaryo nila noong mga panahong yon. Pagmamayabang pa ng mga binatilyong kaedad lang niya, hindi na uubra ang nilalang na yon sa panahon nila. Kapag naririnig naman ni Pingkoy ang tungkol dito, pinipili naman niyang magsawalang imik. Iniiwasan din niya ang mga ganitong binatilyo nang sa gayoy hindi siya mahawa sa pag-uugali ng mga ito. Sa halip din na makipaglaro sa kanyang mga kababata, mas pinipili niyang ituon ang kanyang buong araw sa paglilibot sa lupain ng tatay niya. Malapit-lapit na kasi noon ang gapasan, kaya kailangan nilang bantayan ang palayan upang hindi ito gaanong maperwisyo ng mga maya. Kasama ang mga kapatid ni Pingkoy noon, matyaga silang naglilibot sa kanilang mga lupain para magbantay. Subalit, 3 araw bago sumapit ang kapasan, nataon naman noong wala ni isa sa mga kapatid niya ang sumama sa kanya sa pag-iikot. Pinigilan din siya noon ng tatay niya pero di siya nagpasaway. Ang iniisip lang din kasi noon ni Pingkoy ay yung kikitain nila sa nalalapit na kapasan. Sayang naman kasi kung puputaktihin niyo ng mga maya, lalo pat literal na peste talaga ang mga ito tuwing anihanan ng palay sa lugar nila. Dahil dito, maaga naman siyang umalis ng bahay para magsimulang mag-ikot. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang ginagawa niyang pagmamasid sa paligid. Nasa dulo lang kasi noon ng baryo ang palayan nila, kaya hindi naman siya gaanong nag-aalala sa mga taong makakasalubong niya. Inaasahan din niyang may mga magsasaka nang napapadaan noon sa kanilang sakahan para tumungo rin sa bukiring pinagtataniman ng mga ito. Maya-maya pa, nang marating na niya ang palayan, agad naman niya itong nilibot habang maiging pinagmamasdan ang buong paligid. Walang patid niyang pinatugtog ang mga latang nakasabit sa mga sampayang ginawa nila para mabugaw ang mga ibong nanginginain. Hindi naglaon. Pagdating naman niya sa kalagitnaan nito, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang isang batang may daladalang sako na tahimik na gumagapas sa kahon ng palay na medyo nakatago sa may bandang daan. Pagsilay naman niya sa batang yon, hindi naman niya maiwasang magtaka gawa ng bakit ito nakikigapas nang hindi man lang humihingi ng permiso sa mga magulang niya. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong nilapitan, sabay kalabit sa likod nito habang nagtatanong ng, "Bakit di ka nagpapaalam? Pwede ka namang bigyan kung makikiusap ka lang." "Ay nako, tagasan ka ba, Noy? Parang bago ka lang ata dito sa amin." Nang marinig naman ng bata ang kanyang sinabi, agad naman yung napaharap sa kanya, bakas sa muka ang nanlulumo nitong mga mata.
Sa halip na sumagot din ito, napayuko na lamang ito na animoy wala itong kakayahang makapagwika sa kanya. Dahil sa aksyong ipinakita ng batang yon, agad naman siyang nakaramdam ng awa, kaya sa halip na pagalitan pa ito, pinili na lamang niyang maghintay kung kailan yun magsasalita. Halos inabot din sila ng kalahating oras kakatambay sa kahon ng palay na yon, hanggang sa kalaunay nagdesisyon ng bata na magpaalam na sa kanya. Iniwan na rin ito ang sako nitong dala, pero hindi yun pinahintulutan ni Pingkoy. Sa halip, binitbit niya ito at matyaga niya itong sinundan hanggang sa makalabas na sila ng baryo. Sa kanilang paglalakad, maya't maya naman ang kanyang pagtatanong ukol sa tinitirhan ng batang yon. Habang sinasabi niya ito, nangako rin siyang tutulungan yon para naman kahit papaano guminhawa ang mga buhay nito. Nang marinig naman yun ng bata, doon na ito nagsimulang magsalita ukol sa kung sino ang kinakasama nito sa buhay. Ayon dito na, ang tanging kasama lang niya sa bahay nila noon ay yung lolo niyang paralisado. Marami itong pinagdaan ng hirap kung saan kinakailangan pa nitong gumawa ng masama para lamang mabayaran ang kanilang mga pagkakautang. Yun nga lang, dala na rin ang konsensya nitong araw at gabi ng gumagambala sa kanyang isipan. Nagdesisyon na lamang yung manahimik kasabay ng bukal sa loob nitong pagtanggap sa parusang nakaatang sa kanyang mga balikat. Pagkalahad naman ng bata sa mga katagang yon, inamin din itong tanging siya na lamang ang nagtataguyod sa kanilang dalawa. Sa murang edad niya, nakaya na niyang pagsilbihan ito sa kahit na anong aspeto. Nabanggit din ng bata na ito na halos ang gumagawa ng lahat ng bagay sa kanilang tahanan. Pagluluto, paglalaba, pag-asikaso sa lolo niya at kung ano-ano pa. Nang marinig naman ni Pingkoy ang tungkol dito, mas lalo pa siya noon nagkaroon ng interes na makilala ang matandang yon. Makalipas pa ang isang oras nilang paglalakad, narating na nga nila ang isang maliit na kubo sa gilid ng isang ilog. Di pa man sila nakakalapit sa lugar na yon, bumungad na sa kanya ang isang paralisadong matanda na nagpupumilit maglakad papalabas para magluto ng kamote. Pagsilay naman ng bata sa ginagawa ng lolo nito, nagmamadali naman yung doong lumapit para tumulong. Dala na rin ang awa ni Pingkoy noon. Tinulungan na rin niya ito nang hindi nag-iisip ng kung ano. Ilang minuto pa ang dumaan nang masipat naman niyang nagpapahinga na ang matanda. Dali-dali naman siyang umupo sa harapan nito, sabay lahad ng tungkol sa ginawa ng apo nito. Habang sinasambit niya ang mga katagang yon, paulit-ulit naman niyang inilahad na wala yung dapat ipag-alala ukol sa ginawa ng bata. Naunawa naman niya kasi ito, kaya bilang anak ng may-ari ng palayang pinagkuhanan nito ng bigas, siya na mismo ang nag-abiso anumang oras pwede sila roong kumuha. Binanggit na rin niya ang tungkol sa nalalapit na gapasan, kalakip ng magiging parte ng mga ito kahit hindi na yun tumulong. Nang marinig naman ng matanda ang lahat ng kanyang sinabi, hindi naman ito maiwasang mapangisi na parabang isang katawa-tawang bagay ang kanyang naging alok. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, dahan-dahan naman niya nasipat ang pagseryoso ng mukha nito, sabay sagot sa kanya ng, "Kung malalaman mo ba ang tungkol sa nakaraan ko, ganyan pa rin ba ang gagawin mo? Mabuti ang puso mo, iho, pero hindi yan sapat sa lahat. Pag-isipan mo ang mga pangako mong yan bago mo gawin." Hindi ko na huto dapat pag-isipan pa. Basta, makakaasa kayo na ngayong gapasang ito
May 2 sako kayo ng bigas. Kayo nang bahala kung paano nyo yung pagkakasyahin. At kapag naubusan naman ho kayo, pumunta lang kayo sa bahay namin. Sagot naman dito ni Pingkoy. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, sa halip na sumagot pa, tumawa lang naman yun sa kanya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, tinulungan niya muna sa mga gawaing bahay ang apo nito bago siya nagdesisyong umuwi. Lumipas ang mga araw. Wala nang paramdam sa kanya ang bata. Bagaman hindi na yun bumibisita, may mga pagkakataong siya na mismo ang pumunta sa tahanan ng mga ito. Dala-dala ang rasyon na hinihingi niya sa kanyang ama. Sa halos 5 beses niyang pabalik-balik sa lugar, mainit naman ang naging pagtanggap sa kanya ng 2, hanggang sa kalaunay na banggit ng matanda sa kanya ang pagdadalang tao ng kanyang ina. Ayon dito, kahit hindi niya pa nakikita ang ina ni Pingkoy, nasisiguro niyang buntis ito. Ang pinagbasehan kasi ng matanda sa bagay na yan ay yung kakaibang amoy na nagmumula sa kanyang damit. Nang marinig naman niya ang sinabi ng matandang yon, di naman niya maiwasang magulat, gawa ng wala pa naman silang pinagsasabihan ukol sa bagay na yon. Noong una nga, inakala niyang aswang ang matanda, subalit ito na mismo ang nagkumpirma sa kanya na malabo siyang mapabilang sa ganoong uri ng mga nilalang. Pagtatapat pa nito na, kaya niya alam ang bagay na yon, ay dahil na minsan na rin siyang may nakasamang ganon. Mahirap man yung paniwalaan pero totoo yung nangyari sa buhay niya. Nang marinig naman ni Pingkoy ang sinabi nito, tumango lang naman siya habang pilit na ibinabaling sa ibang bagay ang kanyang atensyon. Nang mapansin naman ito ng matanda, minabuti naman itong hayaan na muna siya pansamantala. Kinahapunan, nang akmang aalis na siya sa tahanan nito, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya ang matandang yon na nagwika sa kanya ng, "Tinulungan mo kami. Tutulungan din kita sa problema ninyo." Huwag ka nang mag-alala para sa nanay mo. Bukas na bukas, sinisiguro ko sa iyong wala nang gagambala sa sanggol na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Dahil sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang mapaisip ukol sa nais mangyari ng matandang yon. Gayunpaman, sa halip na magtanong pa, pinili na lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad pabalik ng bahay nila. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, maaga pa noong nagpahinga ang kanilang pamilya. Bukang liwayway pa kasi sila gigising kinabukasan dahil sa dami ng mga sako ng palay na kinakailangan nilang ipamahagi sa baryo. Ngunit itong si Pingkoy, kahit anong posisyon na ang gawin niya makaidlip lang, sadyang hindi pa siya talaga noon dinadalaw ng antok. Dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon naman siyang pumanhik ng sala para uminom at magpahangin. Ang inaakala kasing isang pangkaraniwang gabi lang ni Pingkoy noon, napalitan ng matinding takot at pagkabahala nang makarinig siya ng malalakas na sigaw at pag-atungal sa labas ng bahay nila. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang napasilip sa bintana kung saan doon bumungad sa kanya ang isang nilalang, nakahawig ng isang tao. Ang pinagkaiba lamang nito ay yung mga pakpak nito at ang mahahaba nitong mga braso. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, hindi naman niya maiwasang manlaki ang kanyang mga mata nang muli niyang makita ang mga patalim at dulo ng sibat na gawa sa luwad. May nakatarak ding espada sa kaliwang binti nito na parabang nanggaling kung saan. Matapos naman niyang masilayan ang bagay na yon, napansin naman niyang nagmamadaling umuusog papalapit ng bahay nila ang nilalang. Panay din ang pag-ikot ng paningin nito na parabang wala pa yung kaide-ideya sa kanyang kalaban.
Maya-maya pa, muli na naman yung umatungal ng napakalakas. Nang tamaan ito ng isang mahabang sibat na bigla na lamang lumitaw sa kung saan. Tumagos yun sa kanyang kaliwang bewang na siyang naging sanhi upang mapako na rin ito sa lupang kanyang ginagapangan. Dahil sa pangyayari, wala na nga itong nagawa kundi ang mapahandusay habang pinipilit na panatilihin ang anyo nito. Napapansin na kasi noon ni Pingkoy, dahan-dahan ang nagiging tao ang nilalang na yon. Ngunit kapag napapansin naman ito ang ganoong pangyayari, nilalawayan niya ito upang mapanatili ang mga balahibo niyang dahan-dahan ang nalalagas. Matapos naman itong gawin ng nilalang, mula sa kadiliman lumabas ang isang matanda na may kalasag na gawa sa luwad. May hawak-hawak din itong isang malaking palakol at sa pagtama ng liwanag ng buwan sa katawan nito, nakita nito ang kalubkob nitong nagtatago sa orihinal nitong anyo. Dahil sa pangyayaring yon, tumawa lang naman ang nilalang na sugatan habang sumisigaw dito ng, "Walang silbi ang pagtatago mo. Kilalang kilala kita, tandang uban. Makakalimutan ba kita? Gayong ikaw ang tumulong sa amin noong panahon para makaligom kami ng sapat na pagkain sa taggutom. Tinalikuran mo ang kasunduan mo sa aming mga Panginoon. Kaya ka nagkaganyan. Isang lumpong matanda na walang magawa para tulungan ang kanyang apo. Bigo ka na at habang buhay ka nang mananatiling walang pakinabang." Pagkalahad naman ng nilalang sa mga katagang yan, bigla naman itong napatigil nang tumama sa sentro ng noo nito ang palakol na gawa sa luwad. Pagbagsak naman ito sa lupa, hindi na yon nakaatungal pa. Kitang-kita rin niya na hindi na rin ito nagawa pang mapapikit ang kanyang mga mata. Pagsilay naman ng matanda sa labi ng nilalang na yon, dali-dali naman niya itong nilapitan. Pagharap niya rito, nag-usal siya ng mga buhay na salita sa kanyang kamay at pagdakot niya noon sa lupa, nasipat ni Pingkoy ang paglabas ng isang malaking tanikala at mga kadenang gawa sa luwad. Sa puntong yon, doon niya napagtanto, natuklasan na niya ang salarin noong nagdaang taon sa kanilang lugar. Hindi man siya makapaniwala sa mga bagay na kanyang nakita, nasisiguro niyang yun ay totoo. Pagtali naman ng matanda sa tanikalang yon, lumapit ito sa siwang na pinagmamasdan niya, sabay pabulong na nagwika ng, "Amanos na tayo. Maraming salamat sa tulong mo sa amin, iho. Ipangako mong walang makakaalam nito. Hindi magbabagong pagtanggap namin sa iyo ng aking apo. Huwag mo sana akong husgahan dahil katulad mo lang din ako." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, agad naman itong umalis. Sa pagbalot naman ng katahimikan sa buong paligid, tulala naman siyang napaupo sa dingding ng bahay habang maiging pinag-iisipan ang mga pangyayari na kanyang nasaksihan. Dahil sa bagay na yan, hindi niya nagawang makapagpahinga noong mismong gabi. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nagdesisyon si Pingkoy na sundin ang nais ng matanda. Kahit ama niya noon, hindi niya pinagsabihan ang kanyang sikreto upang mapanatiling siya lang ang nakakaalam nito. Magmula rin noong araw na yon, mas naging madalas pa ang pagbisita niya sa bahay ng matanda. Sa loob ng ilang taong pabalik-balik niya sa pamamahay nito, hindi niya maipagkakailang nalaman na rin niya ang tungkol sa totoo nitong dahilan. Labis-labis ang kanyang pasasalamat noon dahil hindi yun ang uri ng taong kanyang inaasahan. Hanggang sa pagkatanda ni Pingkoy, kailan may hinding-hindi niya makakalimutan ang tungkol sa misteryosong mamamatay tao na nagtatago lamang pala sa pagkatao ni Tandang Uban. Okay,
Opinyon ko sa kwento. Grabe ang bangis nito, no? Paano kaya kung yung nakaraang buhay ni Tandang Uban yung naikwento natin dito? Mas maganda sana yon, di ba? Ako alam ko, kinuwento ni Tandang Uban to kay Pingkoy, pero si Pingkoy na lang siguro yung hindi nagkwento. Parang nilagay niya na lang na kwento, parang ang nilagay o sinend niya na kwento sa atin, ay yung karanasan niya kung papaano niya nakilala tong si Tandang Uban. Di ba? Kasi kung tutuusin, ang ganda ng kwento na to eh. Lalo na kung yung papaano niya ginagawa yung mga sandata niya na gawa lang lahat sa luwad. 'Di ba? Alam naman nating lahat na pagluwad isa yan sa mga mabibisang sandata na pangontra sa mga aswang. So, sayang lang wala tayong past life na kwento ni Tandang Uban, pero overall, sobrang angas na ng kwento na to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.